through your word, O God. And we believe, Lord, that our praise and worship unto you, Panginoon, ay naging sweet aroma sa iyong harapan, O God. Kaya sa mga oras na ito, Lord God, we know, Father, that you said in your word, that if we delight ourselves unto you, Lord, you will give the desires of our hearts, Panginoon. And whatever the desires of the hearts of your people according to your will, Lord, let your will be done in this place, Lord. And let your message, Panginoon, na mag-deliver, Lord, maging clear, Panginoon, maging clear po sa mga makikinig at even to me, Panginoon. Mag-intervene ka, Lord, mayroon mang naka-outline na sermon, but Lord, we want you, Panginoon, to intervene, divine intervention, be upon in this place, O God, in the name of Jesus. Salamat, Lord God, sa iyong presensya, sa iyong sa kalagitnaan, Panginoon. You said in your word, one or two are gathered in your name. You are in the midst of them. Lord, we are more than two, Panginoon. Kaya Lord, reveal yourself, Panginoon, sa bawat sa amin, and even, Lord God, sa mga salita mo. All the Lord belongs in Jesus' name. Amen. Lord, salamat ka sa Lord. Hinan ko na yun. Ay, di ko yan. Labaw ba sa offer man hinan ko? Silly, pwede na. Hallelujah. Amen! Hallelujah! So ito po ang ating mensahe. Kaya naman po lang sinabi kayo, Pastor, po the privilege ko. Kung sinabi na po sa akin, sabi mo gano'n, ang hirap pag binigyan ka ng topic. Ano? Kasi you need to focus on that. Pero, pag tayo kasi, pag sinabi lang tayo ng Panginoon na, mag-preach ka ha, sabi niya, assign ko lang mag-preach. So you just pray kung ano ang mensahe ng Lord. Pero, ibang-iba mga kapatid, pag merong topic, kasi you need to focus with that. Tinuturo sa atin ng Panginoon. Kagaya nga po na sinabi, Pastora, nakarugtong na lang to. Ibig sabihin, marami na tayong natutunan. Di ba? So, sa akin mga kapatid, nung the word revival, ano ang what comes in our mind pag narinig natin or nabasa natin the word na revival? Diba? Iba-iba tayo mga definition. Ano yung pag-define natin? I-share ko lang mga kapatid, yung definition ko ng revival. When I was new in a Christian world, sa pagiging Christian mga kapatid, nung bagong-bago ako, every time na pumupunta kami sa mga conference, mga seminars, ang alam kong revival, when the people cry out, yung alam mo yung Pentecostal, alam mo ano ba yun, yung picture ng mga Church of Pentecostal na yung pag na-filled ng Holy Spirit, di ba? They cry out and then they laugh. Di ba? And then, pag na-feel nila ang presence ng Lord, hindi nila mapigil. They just shout out and pour out their hearts to the Lord. And yung manifestation ay, meron yung ikot-ikot nila, natutumba ka sa presence ng Lord. Yan ang definition ko ng revival. Kaya dati, nung dumating ako dito sa Israel, sabi ko, bakit parang walang revival? Why? Because I started in the church na, Pentecostal church na very active in worship. Yung nakikita mo ang manifestation. That's my definition of revival. Diba? Habang tumatagal mga kapatid, habang nagpapatuloy tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, hindi lang pala doon. Yung nakikita ko na definition ko ng revival, yun pala ay effect ng revival. Nakuha natin? Amen. Result or effect ng revival sa buhay, sa church, sa buhay ng isang tao. Amen? Amen? So kung nakikita niyo walang effect, baka hindi tayo na-revive. Amen? So, kung papag-aralan natin ngayon, another manifestation or ano ba yung talagang what is really revival? Diba? So, yan po yung aking definition. Di ba napaka-effect lang pala
or nag-share, nag-preach. Dahil ikaw mismo ang makikita. Kaya natutunan ko to sa kanya. Ano yan sa akin na? Hindi, mahilig siya sa mga ano yun. Alam mo na, yung mga, in general, mas magkakaintindihan. So, yung medical term. Gawin natin yung medical term. Ito ang sinabi na, ganito yung bashing, revival. From the revive. Yung ganito, nag-illustrate siya. So, ito yung illustration niya. Yan po ako. Magaya na isang doktor. Diba sa medical term? Diba, anong ginagawa ng mga doktor pag may nabaging na inilalapit sa kanya? Diba, there is something na ginagamit nila to revive that person. Yes. Diba? So, ano what comes in your mind? Ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin? Diba? Na tayo. And dahil dyan, may reason ginagawa natin. Diba? Kaya hindi, dapat nakikita natin that we are already revived by Jesus, diba? So ito po yung ating text. So we will proceed to our text, ano? Ito yung ating text na binasa natin kanina. Ito yung, kung titingnan natin, ang whole chapter nito ay nagpapahiwatig ng, di ba nabasa natin kanina, is about sin. Diba? It's about sin. Kaya nga sabi niya dun sa verse 1, na sinabi niya, mamuhay kayo kagaya ni Kristo. Mamuhay kayo na ganito, di ba? Yung buong chapter niya, ang context niya, mga kapatid, bakit nasabi po ito, na sabi niya, wake up, sleepers, rise from the dead, and Christ will shine on you. Kasi, ang context nito, tinuturuan niya sa loob ng church ng Efeso, mga kapatid, nakita niya na ang mga church ng Ephesians. Kasi parang magkakagalog ito. Ephesians ay sa loob ng church, maraming hindi sumusunod. Marami pa rin nananatili sa kasalanan. So sabi ni Pablo, paano mag-shine si Christ sa buhay natin kung mananatili tayo? No? Kaya, anong sinasabi? Gising! Ginigising niya ang Church of Ephesians. Pero di bago tayo patuloy. Before we will proceed to our text tonight, I just want to share to you a little bit of information about what is revival. Di ba? Gaya ng ating illustration kanina, na ang doktor, ay may ginagamit para buhayin, ma-extendan, extend ang buhay. Yung ginagalaw nila, electric shock na yun, basta yun na yun. Basta may electric na, basta yung ginagalaw. Ano kaya? Nilawa, sorry. Ayan, di ba? So what is revival? Di ba? Revival is from the root word revive. Yun yung sinabi ng kanina. Which means, ano yun? To bring back to life. Yun yung illustration natin kanina, di ba? Ang doktor. Diba? So they are no longer dead, but they have been brought back from death. Yan po ang revival. Amen? What is revival? Is from the root word revive. Nire-revive ang isang taong mamamatay or ginigising ang mga taong natutulog. Or kinakalapit ang mga taong may tidlip. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So, revival is this. It's a biblical term. Revival is awaken the saved from a state of, ano daw? Spiritual slumber. So, it's na, hindi lang sa literal mga kapatid, kundi revival mga kapatid, ito ang ginagawa ng ating Panginoon. He always awakens from our spiritual slumber ng ating kapatid. Pag-nip ka ng Christian. Hello! Tulog pa kayo? Yes. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. So that is
anyone he is in Christ, he is a new creation. Ibig sabihin, binuhay, bago na yung spirito na nasa iyo when we accepted Jesus Christ. Amen? Wala ka na sa past. Amen? Kung dati natutulog tayo, wala kang kalaman ngayon, alam mo na ang katotohanan. Yeah? At ito pa mga kapatid, revival is a unique outpouring of God's presence, grace, and favor to His people. So, ibig sabihin yan mga kapatid, ang revival ay yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Kung paano tayo kinakabot, kung paano tayo ginikising ng Diyos. Amen? Eh mga paano matagal na tayong Kristiyano eh. Ulit-ulit pa tayong ginikising ng Diyos. O patuloy ito pa, mas gusto natin matulong muna. Saka na lang Lord, pag medyo tumanda na. Saka na lang Lord, tapos ko na yung aking, yung aking project. Diba? Kailan ba kayong wala ng araw? Puro na lang gabi? Diba? Amen! Gising church! Amen? Amen. Hallelujah! Yan ang ginagawa sa atin ng Diyos everyday. Ginigising na tayo. Diba? Ginigising na tayo mga kapatid. God is always doing a move. Or God is initiating. Mga kapatid, He always initiating us, mga kapatid, para kasi ang mga Ilalaman natin mamaya mga kapatid kung ano, saan ba nanggagaling, saan nagsisimula, at ano ang mga hindrances ng revival. Bakit makakilos ang ating Panginoon sa buhay. Diba? Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, continuous ba na yun? Continuous yung pag hindi natin maranasan ang pouring God's presence of God sa atin, mag-question na tayo. If we don't desire to come to Jesus, sa buhay natin everyday, not only, I'm not talking only sa araw ng Friday or araw ng Saturday. Yan talaga ay tinulog sa atin yan. Huwag na huwag natin i-neglect. Diba? Anong dahilan to encourage, to refresh us? Sa buminggo na kahirapan natin. Diba? At yung grace, everyday natin marawanas ng grace. Hindi ako makakatayo dito kapatid without the grace of God. It's only by the grace of God. Amen? And favor. Everyday natin nararanasan ng pabor ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Kaya, sabi, hindi mag-move yung aking. Ayan. Ito ang ating focus tonight. Where revival begin. Saan ba nagsisimula ang revival? So, kung titignan natin the entire Bible, walang ibang ginawa ang ating Panginoon kundi revive ang kanyang matuloy. Nakon? Sa Old Testament times, nakita natin na ang mga pinili ng Diyos, patuloy siyang nire-reject. Patuloy na gumagawa na ikinakagalit ng Diyos. Number one din yung idolatry. At hindi nila pagsunod, pagsamba sa ating totoong Diyos.
sa kanyang journey ng pag-restore, pag-revive sa kanyang mga pinili, mga kapatid, mayroon siyang nakita. Nakitaan niya ang Gentiles kung gaano manampalataya, magkaroon ng pananampalataya ang mga Gentiles na napunta sa akin. Di ba? Ganun pa rin ang ginagawa niya. God is always gumagawa ng paraan. Kahit gusto niyo nung patayin, hindi ko sila kayang patayin dahil mahal na mahal ko sila. She always made initiative, mga kapatid, para ma-revive ang kanyang mga pinili. Amen? Sinasabi ko sa mga kapatid because it's, diyan nagsimula ang revival. From the Lord. Di ba? From the Lord. The revival start, si Lord lagi ang nag-initiate. They always first make a move to revive His people. Pero mga tao, nakikinig ba? Hindi nila, in New Testament, pagdating yan sa New Testament, ang goal ng Lord is hanapin, to seek the lost sheep of God. Di ba? Pero hindi pa rin sila. Ang ginawa pa nila, gusto pa nilang patayin si Jesus Christ. Di ba? Na siya yung pinadala ng Diyos para ma-revive na naman sila ulit, mag-send ng revival sa kanila para masakit sila. Pero patuloy nilang nire-reject ang ating Panginoon. Amen? Amen. Mga sa atin din ngayon. God is knocking up your door and then you didn't open the door of your heart. Kaya hindi natin maranasan ang revival. Yung revival yung definition ko kanina. Effect of revival. Una, revive ka muna. Dahil pag once na gumising ka, mamahalikas. Amen. Ang effect ng revival sa Panginoon. Amen? And then sa New Testament ay sa Book of Acts, dumating ang Holy Spirit. Nakita natin how He moved. Lord pa rin ang unang definition. Sabi ni Jesus, mas mabuti na yung mas maganda na ako'y aalis. Diba sabi ng ating Panginoon Jesus? Para ma-receive niyo ang Holy Spirit. Jesus, Father, Jesus, and the Holy Spirit, hindi po yun sila. Diba? He is a person. It's a person natin sinasama. Magkakaiba lang ang function nila. Ministry. Diba? The Holy Spirit came. Diba? Thousands of people. Diba? Yung mga disipulo na dumating ang Holy Spirit. Diba? Nag-manifest ang revival. Marami na sila. Pero, yung mga disipulo na nagkaroon na mapunta sa church ngayon, ano ang ginagawa ng church? Amen? Ano ngayon ang ginagawa ng church? Noong unang panahon ng early church, they go everywhere, they ups and down pa nga eh. North to south, siguro ganun ginagawa nila. They go to si Paul ang naroon ng dito. That's the effect of the Bible. Pag nagising talaga tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Praise God. Palapakan natin ang ating Panginoon. Tingnan natin, where revival begins. Amen? Kaya revival begins, mga kapatid, if we have Jesus. So, where the revival? Kaya lang, ito. Revival begins when we allowing God to reveal Himself to you. Amen. Amen. Ano ang sinasabi? Revival begins pag hinayaan natin na ma-reveal ang ating Panginoon sa buhay natin. Ibig sabihin, mga salita niya, hindi lang nababasa, nagmamanifest, nagiging buhay ang salita ng Diyos. Revival begins when you abide to Jesus. Amen. Pag nakaabay tayo kay Jesus, according to the book of John, mga kapatid, your life in every area ng buhay natin will be multiplied at maging fruitful ang buhay natin. Hindi nag-iisa. Hindi ka nanatiling mag-isa. Hindi ka nananatiling
Resist the devil, and he will flee from you. So, paano natin ito ma-experience mga kapatid? How? Paano natin makikita na inaayaan natin na mag-manifest, mag-rule ang Holy Spirit sa buhay natin? Diba? Through the way we live, the way we speak, the way we think. Hindi ko negative. Kahit may negative kang maririnig, you will grab it for yourself, for your own good, for God's glory. Amen. Not for other people. Diba? Hindi sa ibang tao. Diba? Hindi sasabihin natin. Amen. Mararanasan, sabi nga ni Pablo, ikaw na din, saliksikin mo na din kung namumuhay ka pa sa pananampalataya dahil makikita mo sa sarili mo. Amen? Amen. Alam mo kung ano yung nagruhul sa buhay mo. Diba? Pwede rin mag-rule sa ating mga kapatid, ang ating pamilya. Lahat na nauna higit sa ating Panginoon. Diba? Yan yung pinag-sinusunod. Yan. Pag once na hinayaan natin na mag-rule ang Holy Spirit, may kapayapaan ka despite sa mga troubles sa buhay natin. May kapayapaan, may prosperity, may victory sa buhay natin. Pag inaalaw natin, what's the yung sign na the Holy Spirit rules your life. Mahirap yan, mga kapatid. Kaya kailangan ng awareness. Pay attention. Choose what is right, what is good, and what is pleasing. Sino pinapakilin ni Pablo? Tayo, hindi ang ibang tao. Wala tayong pagkalang anong sabihin nila dahil lagi sila may masasabi sa atin gumawa ka mabuti at masama. Amen? Amen. May masasabi pa rin sila. Pero the Lord knows your heart. Amen. Alam ng Diyos. Kung ang reason natin laging, kasi siya, bakit ganun siya, hindi tayo maglalago mga kapatid. Ang gusto ng Diyos, bakit ka narito ngayon? Because God wants you to be changed, not other people. Sino na bahala doon? Wala tayong pakialam dito. Amen? Yun yung ano na mga kapatid. Yan yung pinaka-great purpose ng Lord sa buhay natin. Bakit na tayo tinawag? Pinili pa. Yeah? He wants you to walk according to His path. According sa kanyang path. Yeah? It's only by the grace of God. Amen? Kaya lang kailangan ng awareness. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. And then, revival is already in you. One more. Do you believe? Amen. Revival is already Amen. told to you. Amen. The moment you accepted Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah! Amen. Amen! Yan ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Si Lord ay laging unang gumagawa lagi sa buhay natin para tayo ay gisingin sa ating pagkatulog. Amen? Kahit pa man doon sa sinasabi kanina ni Pablo yung ating text. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, revival begins where? Kanino? Saan nagsimula ang revival? Sa atin. Sa atin. Sa akin, sa'yo. Amen. Sorry. Di ba? Hindi, siya ang gumagawa. Siya yung nag-initiate to revive people. Amen. Tayo yung church, tayo yung pinili. Binistow sa atin ang revival, di ba? The moment that you receive Jesus Christ. Amen. Di ba? Nakuha natin? Kung saan nanggagaling ang revival? From the Lord and then comes to you. Alam mo naman si Jesus pa dumadalo sa atin. Amen? That is revival. Nakuha natin mga kapatid? And kaya lang, ang tanong, excited ba kayo sa tanong? Amen. Ito kasi ang
or ang revival sa buhay ko. Effect ng revival. Kung sa akin ay the moment that I received Jesus Christ, na-restore na ang revival. We are saved, Lord. Amen. Na-transform ko. Kaya lang bakit hindi ko maranasan? Hindi ko makita! Maramdaman ang pagkilos ng aking Panginoon sa buhay ko. I will give you some hindrances, obstacles of revival. Amen? Hallelujah! Yan, ito ang unang obstacles. Lack of interest. Tinanong ko pa sa Google kasi ang hirap doon sa aking may word ako na nakita na nahirapan ako. Sabi ko, paano ba ito? Ano bang pinakasimple na word nito? Sabi niya, lack of interest and complacency or contentment. Yan, according to the word, according to regulation, hot and cold leads to spiritual complacency. Ano bang ibig sabihin natin dyan, mga kapatid? Kung tayo mga Christian, believers of Christ, or as a church, na nakontento na lang tayo sa attending, makinig mabuti. Kontento na lang tayo na tayo naligtas na, okay na yun, na-revive na ako ng Diyos. Ligtas na ako, kontento na ako dito, bahala, wala na kayong pakialam sa iba. Ang ibig sabihin, you are a Christian na namumuha sa complicity. Wala ka nang ka-interest sa mga paglilingkod, wala ka nang ka-interest na mag-serve, or wala ka nang interest, mga kapatid, na magpagamit sa kingdom ng Lord. Okay ka na lang, sitting ministry. Pati lahat po tayo dito tinawag, simula lang sitting ministry. Amen! Amen! Hallelujah! Lord, speak to your people. Amen! Amen! Walang sitting ministry. Kami doon sa simulan natin. Huwag tayo manatili doon. Don't desire makikinig na sa amin. Amen? Kasi ako rin yung si Peter, sabi niya, dapat kayo man din nila pupulong. Amen! Diba? Kung 5 years, 10 years, 15 years na kami there, still sitting ministry, there is a big question. Amen! Diba? Kaya, nandiyan natin. Kaya yung sinabi nga ng Revelation, hot and cold, mag-ingat tayo. Mas mabuti pa mag-ingat ka na lang. Kaysa naman, cold. Ibig sabihin ng mga kapatid, yung iyong paglilingkod ka sa ating Panginoon, okay lang ngayon, next week wala ka na naman, okay na naman ngayon, next week wala ulit, tandaan ko, on off, kung kailan mo ito-turn yung iyong switch. So, yan ang mga obstacles of revival. Kaya hindi natin maranasan ng presensya ng Diyos o yung revival na nasa atin. Kasi kontento na tayo, na-save lang. Bahala ka na sa buhay, bahala kayo dyan. Sa inyo yung gawain yan, hindi ko gawain na. Amen! Amen! Hallelujah! Pangalawang hindrance, mga kapatid, or obstacles, unresolved sin. Diba? Marami pa tayong mga bagay na nagagawa na hindi natin na isusurrender. Kahit alam na natin mali. Sige, patuloy pa rin tayo, namumuhay pa rin tayo doon sa ating past na supposed to be ni-revive ka na ng Diyos, nandito ka na sa liwanag. Diba? Nasa Panginoon ka na, bumabalik ka tayo doon sa Ehipto na punong-puno ng kapit-kapitan, kahirapan. Niligtas na tayo eh. Di ba? Ganun ang ginagawa ng Diyos. Kaya paulit-ulit yung sinabi sa mga Old Testament. Sabihin mo, tayo din ang makalimutan na ako ang nagligtas sa kanila sa Ehipto. Amen! Jesus din, di ba? Always do this as a remembrance of me. Na kung ano yung ginawa ko sa cross for them. Pati yung Holy Spirit, kung ano ginawa niya sa mga disipulo niya. Kaya din natin yun. Amen! They are the same like us. Kaya lang, ang problema kasi masarap ang kasalanan. Amen? Hanggat hindi natin ito sinusurrender sa ating Panginoon, hindi
advice. Pinari ko talaga siya. Sabi ko sa kanya, paano makakamove ang Panginoon? Paano ka gagamitin ng Diyos pag nananatili ka sa lipas? Past is past. Hindi na dapat natin lang. Unless lang, kung hindi mo masood yung past. Kaya bumabalik ka. Amen? Ang gusto ng Diyos yung ngayon. Kay Jesus Christ na wash out lahat ng ating kasalanan. Hindi na tayo kagaya dati na cover up lang ng blood for 1 year. Sa atin, kay Jesus, we are washed. Na-wash out ang ating kasalanan. Yun ang isa-isip natin. Para hindi tayo akakilin ng sa atin ito nakaaway. Ano mo ulit forgiven? Amen? Diretso natin mga kapatid. Kasi sabi ng Isaiah, ang kasalanan natin na makakapag-hidden sa face ng ating tayo. Hindi natin maranasan. Then yun, ang nagpapahiwalay sa atin. Lack of prayer. Baka matagal na tayong naglilingkod sa ating Panginoon, hindi pa rin natin priority o wala pa rin tayong mga personal prayer sa ating mga sarili. At hindi tayo umaaten mga prayer meetings. Alam niyo ba na prayer meeting, mga kapatid, diyan tayo nabubuhay. Diyan tayo lumalakas sa prayer. Subukan natin mag-prayer na isang araw. Di ba ang gulo-gulo? Ang gusto mong mag-surrender. Sunod-sunod ang iyong ano. Na-experience ba natin ang try natin hindi manalangin mga kapatid. May kunting sabi lang sa'yo, mananapak ka na. Sasakakin ko na. Diba? Pero pag once na may prayer tayo, pag mayroon tayong prayer mga kapatid, kahit anong gulo yan, yeah? Kakaroon ka ng quiet time. Amen? Ito pa. Ayan o, prayer is powerful and effective. Lapit na ako. Ito, division and conflict. Ito. Kung minsan mga kapatid, sa revival mga kapatid, unity is very essential. Di ba? Kaya nga, di ba, ang sabi ni Pablo dito, sa taga-pilit niya, kasi na may mga kaguluhan sa loob ng church. Pero lagi nyo i-order o lagi nyo ayusin, lagi nyo i-go na magkaroon kayo ng unity. Kailangan ayusin lagi mga kapatid. Kasi pag once ang division and conflict mga kapatid ay walang kaayusan, hinahayaan natin yan, darating ang panahon, mapupuno ang salok. Anong mangyayari? Sasabog! Tapos, ano ang result nun? O di, mas malalim ang panggagalingan ng kawayan. Why? Kasi hindi naayos yung conflict. Kung may kunting alitan, that's normal. Sabi niya, that's normal sa church. Kasi, ano din yung ginagamit din ng Diyos para sa atin tayo ay baguhin kung paano tayo mag-submit. Paano natin intindihin ang isa't isa? Paano natin ibahagi yung grace ng Lord na kahit ayaw kung saan siya pakinggan? Kaya sa grasya ng Diyos, papakinggan natin siya. Diba? Bibigyan siya natin ng panahon kasi magsalita ka. O tapos ka na. O di ayusin na natin ito. Zoom! Amen? Amen. Kaya kailangan natin mga kapatid ayusin ang mga division sa loob ng Diyos. Ito yung nangungusap ang aking Panginoon. Si Pablo ang nagtuturo dito sa church. Hindi sa ibang ano? And then, resistance to change. Ano bang ibig sabihin nito? Sa Mark 2:22 mga kapatid, alam niyo yung new wine at old wine? Diba nung sinabi doon, hindi pwedeng pagsabayin or ipagsamahin yung old and new. Kasi pati yung bago masisira. Kaya ang ibig sabihin nito, resistance to change mga kapatid, sa point natin. Gusto ng Diyos, nung dumating ang revival, nung revive tayo ng Diyos, ang goal niya sa atin ay mabago. Kagaya ni Jesus. Diba? Kaya lang, ang problema natin mga kapatid, pag tayo ay na-review, pag tayo ay sinasabihan, nagmamagaling
Amen? Lalo magagawa, wala nang opinion. Wala nangyayari ito sa loob ng church ng kapatid. Kasi, na-express din namin yan. Mga leaders, express namin yung paantang pagalitan. Harap-harapang pagalitan ng pastora. Laging sikat. Pero, nagsumusok. Makikita natin, despite of that, pina-accept natin yung mga naririnig natin. At yan yung way na tayo ay na-change. Kaya lang, ang problema kung sitaboy tayo. At number one naman, nagbigay sa atin, mapag-blind tayo sa katotohanan na ngayon, nagre-rebuke sa akin, kala mo naman kung sino. Doon tayo nakatuon sa nagre-rebuke sa akin, hindi sa ginagawa ng Diyos na pagbabago sa buhay natin. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Kaya, yan makikita natin mga kapatid sa mga hindrances, some of hindrances lang itong aking mga kapatid, ano? And then yung next natin na slide is ito ang dapat natin gawin, what we should do then. Diba? Alam natin na yun ang mga obstacle. Ito ang laging ginagawa ng Diyos. Even sa Old Testament times, sabi niya sa mga pinili niya, the first, second Chronicles, ito yung tools for revival. Ito dapat yung ginagawa natin. Dahil hindi natin maiwasan ang mga obstacles na ginagawa ng kaaway sa buhay natin, mga katedanya at si Jesus. Kaya, ayaw na talaga mag-prosper ang ginagawa ng Panginoon. Di ba? If my people who are called by my name, ano ang tinuturo sa atin? That is the secret. Humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then, doon pa lang tayo pakikinggan ng ating Panginoon when we humble ourselves. If this is not for people outside, this is for the church. Ang tinatawag niya dyan ay ang kanyang mga pinili, ang Israelites. Sa ating ngayon is the church. Amen? Ikaw, tayo, ay tinawag ng Diyos by His name. Carry natin ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya pag-ingatan natin ang ating buhay. Amen? Praise God. Kaya sabi niya, sa kalang tayo pakikinggan. Kaya sinabi ko kanina, yung unconfessed, unresolved sin, ay yung nagpapalayo sa atin. Kaya napapasin natin, bakit parang ang dami ko mga problema sa mundo. So we need, first thing na gagawin natin, is search our heart. Amen? Ayan, ito naman, yung sinabi, we will go back to our text tonight, mga kapatid. Sa Ephesians, ano? Ano ang tinuturo din ni Pablo dito? Ito na yung sinasabi ko, excited ba kayo? Ano? Ito yung ating text kanina, babalikan natin. Ito ay tinigising niya yung mga tao yung magawa ng kasalanan kahit sila yung na kahit Kristo na. Sabi ng ating Panginoon, huwag ganyan ang dapat pamumuhay nito. Sabi ni Pablo sa taga-Ephesians. At tinuturo din niya yun sa atin. Ano ang sinasabi dito? Wake up! Dahil baka nakatulog tayo o naiigid tayo. Naigid pa tayo? Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon! Amen! So, sleep and rise from the dead and Christ will shine on you. Kung mga kapatid, kung wala pong paggising, kung hindi tayo gigising ng Diyos, makikita natin mga kapatid na hindi mag-shine. Sabi niya, kaya nakakatlangan na pag-shine ng Lord sa buhay natin. Yung liwanag natin, aandap-andap. Why? Because of every sin o ginagawa natin against God. Diba? Kagaya ng mga obstacles kanina, some of the obstacles of revival. Ang revival, mag-shine sa buhay natin, sa church at sa atin, as a church. Amen? Amen. Amen mga kapatid, kaya kailangan natin na gumising. Wake up! Sabi niya, wake up church! Sabi ni Pablo. Amen? Gising mga kapatid! Ano? Huwag tayo mananatili
Yung amigas doon, nagkamay kayo siya. Langgam sa amin kasi lumilipad na. Kaya, sabi ko, yung amigas ba, yung langgam, ang langgam kasi sa amin iba na lumilipad na. Sa Bisaya, ang langgam, ibon na. Kaya lang sa Tagalog, ang langgam. Diba? Sa English, pinaka-wise. Yes. Ano ginagawa ng Lumilipad tayo sa ants, mga kapatid. At yung wisdom na nagagaling sa atin, yung meron tayo, galing sa ating Panginoon. Pwede natin gamitin yun. Amen? Sabi niya, mamuhay kayo nakagaya ng isang wise. Diba? Pag wise tayo, mga kapatid, hindi tayo usang ng kahawan. Alam natin, oh, hindi yan kay Lord. Madidiscern din natin ang manifestation o kahawan. Pag tayo ay wise. Amen? Kaya panatili natin, tinuturo? Be careful din. So, mayroong tinuturo sa atin na magtinga. Magtinga tayo. Amen? At ito pa, yung mga patulog-tulog dyan, mga kapatid, gumising ka. Every opportunity, gamitin ang buhay mo para kay Lord. Dahil hindi natin alam, the days are already here. Hindi natin alam kung anong mangyayari tomorrow. Kaya tinuturuan tayo, today, you need to prepare yung 10 dalaga, virgins. Yung 5 ay wise. Di ba? Naging ready sila natin. Di ba? Meron silang ginagawa na maging ready. Di ba? Nagdagdag sila ng oil. Yung mga walang kaalaman, ano wise? Ano mo yan? Nawala. So don't be like this 5 virgins na ito. No? So gumawa tayo ng paraan ng kapatid. Pag ginagamit ka at nandiyan ka na kay Lord, don't waste a time. Use it for God's glory. Maraming gawain ng Panginoon. No? Isapera na natin yung mga alit-alitan. Sama ng loob, unforgiveness. Yan ay isa din mga kapatid na nag-iingat sa atin na hindi tayo yung revival natin, hindi mag-effect. Hindi mag-flow sa atin. Kaya walang mag-change. Kasi tayo mismo sa church, hindi na bago. Kung di pagkakamali, hindi natin nababantayan. Amen? Amen! Amen! Gising na gising! Ligaw ka naman, di ba? Making the most every opportunity. Amen? Yan ang tinuturo sa atin ang ating text. Amen? At itong last. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Diba, according to Romans, kung namin malalaman ang kalooban ng ating Panginoon. Ano nga ba yun? Conform to this world. Jeez, yung magkaiba yung ways ng mundo, dapat hindi ka ng ways ng mundo. Example ko pumasok na sa mind ko. Minsan nakikita mo sa isang tao, yung taong yan, yung taong yan ay, masyadong ma-pride. Susundin mo din ba siya ma-pride siya? Di ba dapat baliktarin natin? Para ipakita sa taong ma-pride na ito, anong dapat natin gawin? Humility, makita natin yung humbleness na yung humility. Di ba? Humble heart. Hindi natin ipag-fight, di ba? Mag-fight this, sa mga bagay din na magka-crush lang kayo lalo. Kaya, anong dapat natin gawin? Sa buhay. Stop, look, and listen. Kailangan mo mag-stop ka muna at mag-basi-basi. Sumubra na ako mga kapatid. For conclusion, ayan. For conclusion mga kapatid, alam natin, na nakita natin ngayon, or napakinggan natin, ang focus na galing ng revival at sa nagsisimula ng diba? Ang revival
Can we ask the Lord na, sabihin natin, Lord, I want to be yours sa kingdom. Yung buhay ko ay mag-manifest ang epekto ng revival sa buhay. Kaya baka natutulog ako lang kasi remind mo sa buhay ko na yung pinapagawa mo, yung revival na yan, ay magliwanag kagaya ng sinasabi ng ating Panginoon, you are the light of the earth. Paano magliwanag ang light na yan na nasa atin? Gawin natin, mag-flow tayo sa ibigay sa atin ng ating Panginoon. Let the Holy Spirit rule your life. Okay. Kasi pag hindi ang Holy Spirit ang inalaw natin, tayo mag-aalaw natin. Tayo yung, as sinasabi dito, hindi makakilos ang Holy Spirit, revival, mga kapatid, ay hindi magmamanifest sa buhay natin, hindi natin nahayaan. Submit to God. Doon lang tayo makaka-receive. Ano lang trabaho sa buhay natin. O, trabaho ng enemy sa buhay. Kung nakasubmit tayo kay trabaho, you are an overcomer. That is the Bible. Amen? Nanggagaling sa ating Panginoon. Start sa church, start sa buhay natin. Paano ito? Paano natin yun ipapahayag? Yung revival na yan, mga kapatid, ipahayag, ibahagi natin sa mga tao na nasa labas ng church. At dalhin natin sa church. Amen? Amen! Amen! Praise the Lord. Itong ating last na slide. Tandaan natin, therefore, we do not lose heart. Even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed. So whatever ang mga kapatid, yung situation na natin, yung time na parang ayaw na natin, yung time na parang disappointed tayo, ganit tayo, anything na nakikita natin sa nararanasan natin because of the situation, tandaan natin na laging nire-renew ng Lord ang ating strength. Amen? Praise the Lord. So, God bless everyone. All glory belongs to Jesus. Amen. Amen. Okay, so patuloy tayo sa ating opinion ng kapatid. Ay, guys, ako naman. Ito po, may praise God. Praise the Lord. Sis Mabel. Kuya, pakilagay mo nga yung kanyang laptop. Meron na akong gusto kasi ang Lord ay nangungusap. Hindi niya makita yung isi-share niya, kaya sabi ko ako na lang. Hindrances sa revival. Marami po tayo mga hindrances sa revival. Hindi natin maramdaman na nirevive na pala tayo ng Panginoon. Amen? Kasi marami pong humahadlang. Basahin po natin mabuti. Bago tayo mag-communion, at hilingin po tayo